Yo! Mission 1 accomplished! GG! Let's go! So, ano pang hinihintay natin? Next mission na tayo para mas mag-level up pa tayo. Maraming salamat ulit, Joshua. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Let's go! Yo, Explorers! Pagkatapos maglaro ng basketball at mali, namasyal-masyal muna kami ng bago kong kaibigan na si Joshua. At may pinakilala siya sa aking magbubukid na taga Sitio Iligan. Ito po si Kuya po. Ay, hello, Miguel po. Kuya, ano po pangalan? Yami po. Yami. Opo. Miguel, Kuya Yami, Miguel. Siya si Kuya Yami Cruz. At dahil may kinalaman sa pagtatanim ang Mission 2 ko, sakto ang meet up namin. Pero hindi lang pala pagtatanim ang ituturo niya sa akin. Kuya Yami, may narinig akong istorya. Yung mga ninuno nyo nakikipag-usap gamit yung halaman. Totoo ho ba yun? Totoo po yung yung pagka nakikipag-usap sila. Halimbawa po sa dalaga o kaya binata, ang ginagamit po nila dun yung mga dahon. Katulad po ng tinatawag po nila na tibig. Sa ano ho ibig sabihin ng tibig? Kunyari, yung lalaki, binigyan ng tibig yung dalaga. Ay ibig sabihin po umiibig siya dun sa dalaga. Kasi magkatunog, tibig. Opo, Tibig. opo. Pwede kong lagay sa bag ko to. Pag uwi ko ng Maynila, may pagbibigyan ako ng tibig. Sige po. Ganyan pala magpakilig ang mga dumagat. Lingguwehi, ang tawag sa kanilang kakaibang style ng pagsasabi ng damdamin gamit ang mga dahon. Masubukan nga. Tawag po nila dyan, buko-buko. Halimbawa nakita ng matatanda, para silang kumbaga sa kuwan na buko na Nahuli. nahuli. Opo, parang nahuli po. Okay. Yan naman po yung sakate. Ang ibig sabihin nyo, sakate, sakali po na magkatita uli sila po. Baka sakali lang. Opo, baka Ito, sakali. ano ibig sabihin naman ito? Ano ang tawag po dito? Ang tawag po diyan ay pako. Ang ibig sabihin po ng pako, may pangako daw po sila. Pako, pangako, kasi Opo. katunog. Opo. Kunyari, pako tapos tibig, pag pinagsabay ko yun, Opo. pangakong mahal kita, parang ganun. Opo, parang ganun po. Sa mga dahon pa lang, kitang-kita mo na ang yaman ng kultura nila. Kaya hindi na ako nagtataka na expert si Kuya Yani sa pagtatanim. Gano'n na ho katagal ba dito ang mga dumagat sa lugar na to, Norzagaray, Bulacan? Ang pagkakasabi po nung tatay ko mula pa po nung wala pang dam. Pero ang kanilang mga ninuno, ang mga unang taong nanirahan dito sa Pilipinas, 40,000 years ago pa. At sa panahong yon, hanggang ngayon, ang mga lawa, ilog at mga sapa ang bumubuhay sa mga dumagat dito sa Sitio Iligan. Kaya nga lang po wala pang makitang tanim ngayon, inaantay pa na medyo bumababa pa yung dam. Depende ho sa taas ng dam, yung pagtatanim nyo ho. Pag halimbawa po patag-ulan na, tataas na din yung tubig. Kailangan bago din tumas yung tubig, ma-harvest na din po yung mga pananim. Gano'n ho kahalaga yung ilog sa pang-araw-araw nyong buhay dito? Bale, yung ilog po, siguro po, pagka walang ilog, wala na rin po sigurong tao. Kumbaga, kaya dito napiling tumira ng mga ninuno nyo Opo. ay dahil sa ilog na ito, nakita Opo. ko nila. Salamat sa sinabi niya dahil mas naintindihan ko na kung gaano kaimportante ang mga anyong tubig sa buhay nila. Ano ho yung tinatanim nyo dito sa taniman ninyo? Bale, ito po, kamuting kahoy po ang tinatanim. Ito ho yung binibenta nyo. Opo, ito po yung binibenta. Ano ho ito? Katawan po nung kamuting kahoy, bale, halimbawa po, ilinagay siya dyan. Okay, so ito, may hukay dito na pahaba. Opo, Tapos yung katawan ng kamoting kahoy, ilalagay ho dito, no? opo. Tapos tatabunan po. Okay, tabunan natin. Yan. Okay. Tapos, Ito rin. opo. Lagyan din natin to. Bali, diyan na po magsisimula yung kanyang laman. Pag tumubo ho siya, diba, nakaganyan ho yung pagkalagay natin. Pag ganun. Opo, pag ganun po yung tubo yung pinakakatawan niya, maiiwan na po yung laman dun sa ilalim. Dun po susupling yung laman niya para mas lumaki yung kamuting kahoy. Ganun ho pala. Ngayon, pagkakain ako ng kamoting kahoy, alam ko na kung paano siya tumutubo. Kuya Yami, maraming salamat ulit sa pagtuturo sa akin sa pagtatanim. At least may bago akong kaalaman ngayon. Salamat ho, salamat ho. Salamat din po sa pagdating dito sa lugar namin kahit napakalayo na.
Opo, napakaganda dito. Babalik ako pag may time ako. Sige. New mission 2 accomplished! Explorers, 2 missions down, 1 more to go. Excited na ako para sa 3rd mission ko. Tara, let's! Saan man tayo magpunta, laging bahagi ng mga buhay ang mga awit, tugtugan at sayaw. Mapa-TikTok challenge man yan o hataw sa stage o di kaya yugyugan sa fiesta. Laging may kwento ang bawat awit at galaw. Sa iba't ibang bahagi ng Bulacan, ang kantahan at sayawang katutubo ay nabibida nila tuwing merong pistang dumagat. Pagka malapit na magpipista, dito pala ang gagawa na kami ng mga kubo-kubo namin. Tapos bawat sityo, kanil-kaniyang pagluluto. O sama-sama rin pagsasaluhan ho ng sama-sama. Bali, lahat ho kami, sityo, bali 24 ho, buong Bulacan na ho yun. Yung nabanggit na kubo ni Kuya ay tulad nitong damara na itinayo ng mga taga Sitio Iligan. Sa amin po, pagka tinawag na damara, yung ganyan po may bubong ng mga dahon-dahon. Pero lilinawin lang ni Kuya Yami, Pagka damara po, Tagalog. Kapag sa salitang dumagat po, demara. ang damara o demara ay isang silungan na gawa sa kawayan at dahon ng nyog. At alam nyo ba na ito ay tinayo ng 4 na tao sa loob lang ng 1 oras? Grabe, lupit no? Kasama sa mga ginawa nila ay itong mga bulaklak na nakatali sa mga poste. Ang ibang poste naman ay may kakaibang design na ang tawag ay Kinayasan kahoy. Parang maganda po dekorasyon. Parang bulaklak siya na yan. pero hindi lang ito basta-bastang nilalagay sa mga poste, explorers. May ibig sabihin din to. Simbolo po na siya ay gagamitin sa mga kasayahan. At pag may kasayahan, syempre tulad sa anumang lugar sa Pilipinas, nagkakantahan din ang mga taga Sitio Iligan. At ang most requested song ay ang Kantang Dumagat. Sinagsaga agim san kinumutla, di ka dumagita, ay pangkaraniwen. Sinagsaga agim ay tanda, dumagit yo amako, di apat na buti, lumay-umay. Ang balat ng kahoy kahit na may lang, baka dumagatan ay pangkaraniwan. Ang balat ng kahoy ay tanda, dumagat niyang talaga, dapat lang mahalin sa tuwid-tuwina. Para sa mga dumagat, ang kanta ay kwento ng kanilang buhay. At isa rin tong paraan para ang kanilang kultura ay hindi makalimutan ng kanilang mga kabataan.